Magandang araw, CEO. Sekretarya Shu, ang plano sa pagbili ng Fenghua Building bago mag-umaga bukas, dapat ay naisumite mo na sa akin. Sige po, CEO. Boss Lee, hindi. Hindi ko na talaga kayang uminom pa. Oh, yun yan. Hindi ba't nandito ka para pag-usapan ng proyekto? Kung hindi ka iinom, paano natin matatalakay ang proyekto? Yun yan, halika ubusin mo ang basong ito at pag-uusapan na natin ang tungkol sa proyekto. Halika na. Hoy! Yun yan. Halika na. Yun yan, sa loob na natin ituloy ang usapan. Ang lakas ng loob mo, ang landi mo. Sa wakas ay nahuli rin kita, kayong dalawang mga walang hiya. Mrs., ako. Siya ang tumukso sa akin. Para lang sana sa proyekto ang punta ko. Hindi ko akalain na tutuksuhin niya ako. Ako, wala akong ginagawa. Walang hiyang babae ka? Ang lakas ng loob mong tuksuhin ang asawa ko. Walang hiya ka. May gana ka pang akitin ang asawa ko. Anong ginagawa mo? Ang sampal na ito ay dahil sa pang-aakit mo sa lalaking may asawa. May sakit ka ba sa utak? Ang sampal na ito ay dahil sa pagiging makapal ng mukha mo. Sobra ka na, huwag kang sumobra. Ang sampal na ito ay dahil sa pambibintang mo nang walang ebidensya. Sige, may lakas ka ng loob na saktan ako? Hindi ba't mahilig kang mang-akit ng mga lalaki? Ipakikita ko sa iyo. Bitiwan mo ako. Bitiwan mo ako. Bitawan mo ako. Ngayon mag-akyat ka hanggat gusto mo. Teka. Mahal ko, asawa ko. Ano ba? Bitiwan mo ako. Hindi naman totoo. Walang hiya ka. Asawa Umalis ka ko. riyan. Lakakas ng loob mong landiin ang asawa ko. Sir President Huo, President Huo. Naghahanap ka ng sakit ng katawan. Sir President Huo, madumi po roon. Dito po tayo dumaan. Umalis kayo. President Huo, ikinagagalak ko po kayong makita. President Huo, nabalitaan ko pong kakakuha nyo lang ng proyekto sa Financial City. Congratulations po. Teka po, yung proyekto po natin noon, napag-isipan nyo na po ba? Sekretarya Shu, sabihan mo sila, palabasin si Pamilyang Lee sa hotel na ito at putulin ang lahat ng transaksyon sa kanya. Opo, sir. Sandali. Teka, President Huo. Bakit? Ano pong dahilan? Dahil ang aming si President Huo ay pihikan at ayaw sa dumi. Ialis na siya. Sandali, President Huo. Teka lang po. Baka po may maling pagkakaintindi lang. Ano ba President ang Huo, ginagawa niyo? baka may pagkakamali lang po. President Huo, pakiusap. Sandali lang. Bitiwan mo ako. Lagot na, si CEO pa naman ay ayaw sa mga babae at sobrang mapili sa kalinisan. Galit siya sa mga babaeng kung kani-kanino lang na lumalapit sa kanya. CEO, gusto niyo po bang ipatapon ko siya sa labas? Bitaw sabi. Ang init. Huwag mo akong piliting saktan ka. Bitiwan mo na ang... CEO, ito po ay... Lumabas ka muna. Ang init. Ang init-init. Napakainit. Sino ka ba? Magbigay ka ng presyo. Ano? Bakit ka nagugulat? Humiga ka sa kama ng isang estranghero? Hindi ba't ito naman talaga ang trabaho mo? Ano ngayon? Kailangan ko pa bang managot sa'yo? Ikaw. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Lumayas ka. Umalis ka dito. Bakit? Nagpapakipot ka ba sa akin? Sir, linawin muna natin ang lahat. Pinagsamantalahan mo ang pagkakataon habang mahina ako. Dapat kang humingi ng paumanhin sa akin. Sige. Ito ang paraan ko ng paghingi ng tawad. Narito ang 2 milyong dolyar, kabayaran para sa pagtulog na ginawa mo kasama ko kagabi. Ano ba ang tingin mo sa akin? Huwag na huwag ka nang magpapakita sa akin muli. Walang hiyang lalaki.
Hindi ko akalain na ang babaeng akala ko ay basta-basta lang, ay iyon pala ang unang beses niya. CO, ang taong nagligtas sa inyo ay may balita na kami sa kanya. Siya pala ang taong iyon. Alamin mo agad kung nasaan siya nakatira, pupuntahan ko siya ng personal. Huy, yun yan? Oy, yun yan. Anong ginagawa mo rito? Sa wakas, nahanap na kita. Sandali lang po. Isang gabi lang ang nangyari sa atin. Pwede bang huwag kang masyadong emosyonal? Tsaka, matanda na tayo. Naiintindihan ko naman na panandali ang bagay lang iyon, kaya umalis ka na. Ako ito? Hindi mo na ba ako naaalala? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Kagabi lang ay parang aroganteng CEO ka. Bakit ngayon ay umaarte ka ng seryoso sa akin? Noong bata pa ako, pinalayas ako sa amin, nawala sa kalsada, at muntik nang mawala ang buhay dahil sa ginaw. Dumating ka para iligtas ako. Wala ka na bang natatandaan sa lahat ng iyon? Hindi mo ba talaga natatandaan ang lahat ng ito? Sa totoo lang, kapag may nakikita akong kahit ano sa daan, kagaya ng mga ligaw na hayop, lagi ko silang tinutulungan. Kaya kung kailan ako nakapagligtas ng tao, talagang nakalimutan ko na po. Okay lang kahit hindi mo na matandaan dahil ako, naaalala ko pa. Siya nga pala, nandito ako ngayon para pakasalan ka gaya ng pangako ko. Sandali, sandali, sandali. Anong pangako? Anong sinasabi mo? Hoy, So yun yan. Ang application mo para maging manager ng project department ay hindi inaprubahan ng kumpanya. ako ang may pinakamagandang performance sa buong project department, bakit hindi inaprubahan ng kumpanya ang application ko? Ano? Dahil lang hindi pa ako kasal, at hindi raw ako stable, hindi na ako pwedeng ma-promote? Anong klaseng kumpanya to? Sobrang abnormal naman. Mr. Huo, sa tingin ko ay maganda ang mungkahi mo. Pumapayag na akong magpakasal sa iyo. Pero dapat malinaw ito sa atin. Isang peke o kasal-kasalan lang ito. Hindi mo pwedeng pakialaman ang buhay ko at hindi mo rin pwedeng ipaalam sa iba ang relasyon natin. Dahil may certificate na tayo, ibibigay ko ito sa iyo. Ang laki naman ng diamanteng ito. Peke lang ba to? Wala namang ganito kalaking diamante sa merkado. Galing ito sa South. Hayaan mo na, wala akong pakialam kung totoo man ito o hindi. Uy, pero sa hitsura mong yan na gwapo, hindi kaya sa mga hotel ka nagtatrabaho sa ganoong klaseng negosyo? Ngayong kasal na tayo, mabuti pang mag-resign ka na agad. Ang pagiging waiter ay trabahong pang pansamantala lang habang bata ka pa. May gagawin pa ako, una na ako. Hoy, Sekretarya Shu. I-check mo si Su Yun yan. Kung saang kumpanya siya nagtatrabaho, balak kong bilhin ang kumpanya nila. Ang diskarte sa negosyo ay dadaan sa masusing proseso. Naku, so yun yan, natuto ka pa palang pumasok. Alam mo ba kung gaano ka nakatagal na huli sa trabaho? Ano? Sige na, maupo ka na agad. May mahalaga akong sasabihin. Ang magiging bagong manager ng project department ay si Lishi. Batiin nating lahat siya. Director Zhang, Ano? Darating na ang bagong presidente sa lalong madaling panahon. Sige, sige. Okay. May kailangan pa akong asikasuhin dito. Maaari na kayong bumalik sa inyong trabaho. So yun yan? Dahil ako na ang itinalagang manager ng project department, mukhang hindi ka sang-ayon ha? Lizzie, sa pagpili ng project manager, ang resulta ng trabaho ang dapat tinitingnan. At pagdating sa resulta, hamak na mas magaling ako sa'yo. Ha ha ha. So yun yan? Dito sa FEDA, hindi lang resulta ang mahalaga, ang pinakaimportanteng bagay ay ang iyong mga koneksyon. Meron ka ba niyon? Nabalitaan ko kay Tito, nagpakasal ka raw para lang ma-promote? Ang isang tulad mong mahirap, nakahanap talaga ng mapapangasawa? Ano? Huwag mong sabihing tulad mo rin ang asawa mo, na isang walang silbi? Tungkol naman sa asawa ko, hindi mo na kailangang mag-alala pa. Hala, ang laki naman ng singsing na brilyante na yan. So yun yan, hindi nakakahiya ang pagiging mahirap, ang nakakahiya ay ang bumili ng peke. Ibalik mo yan sa akin. Malapit na ang presidente, pinapayuhan kita, na huwag nang gumawa ng gulo. Hoy, narinig mo na ba ang balita? Ang bagong ulong presidente natin ay ang napakayamang si Pamilyang Huo. Ang bata pa niya ay marami na siyang narating. Maraming beses na siyang kinilala bilang pinakamagaling na negosyante. Wow, seryoso? Para pala siyang isang Prince Charming. Napakaswerte ng babaeng makakapangasawa sa kaniya. So yun yan. Sa bagal mong yan,
Baka isipin ng mga boss sa kumpanya na wala kang respeto sa presidente. Ate, masyado ka yata atang pakialamera? Sinong tinatawag mong ate? Hala, nandyan na ang presidente. Bilis, bilis, pumila na tayo ng maayos. Ay. Sir, nandyan na pala kayo. Narito na si President Huo. Ang gwapo naman niya. Grabe talaga. Dali, maghanda na tayo. Ayos lang ang tayo, bilis. Maligayang pagdating, CEO. Ang bagong CEO. Paano siyang naging? Bakit ka nadapa? Ganyan ba talaga ang pagtrato ng kumpanyang Feda sa kanilang mga empleyado? Ayos lang ako. So yun yan. Bakit ang lampa mo naman yata? Pagiwang-giwang ka pa, kailangan mo patuloy magpaalalay kay CEO. Lishi, nakita ko ang ginawa mo. Ikaw ang bumangga at nagpadapa kay Yunyan. Sister Bai, anong pinagsasabi mo? Tanggal ka na? Sa trabaho? Pumunta ka na sa accounting at kunin ang sahod mo. Teka po, President Huo, sa tingin ko po, ay baka isang pagkakamali lang ito, wala naman pong masyadong nangyari, baka po pwedeng palampasin na lang ito. Sixy, humingi ka na ng tawad kay Miss Su. Pasensya na, paumanhin po yun yan. Kasalanan ko. Hayaan mo na. Hindi na kita papatulan. Salamat sa iyo. Sir President Huo, tungkol po sa turnover ng Feda Company, maaari po ba? Sige, hintayin niyo ako sa conference room. Ikaw naman, maghintay ka sa opisina ni CEO. Wow, ang guwapo talaga ni President Huo. Sana naging asawa ko na lang siya. So yun yan? Talagang ipinahiya mo ako at pinag-apologize sa harap ng lahat, ha? Humanda ka sa akin. Ikaw ba ang bagong presidente ng kumpanya? May problema ba doon? At hindi ba dapat ay tinatawag mo akong asawa ngayon? Huwag mo nga akong lokohin. Pero, bakit ikaw ang namumuno sa Huos Group? Ikaw ang mayamang tagapagmana ng pamilyang Huo. Nagulat ka ba? Kung ganoon ka kayaman, bakit ka nagpakasal sa akin? Sabi ko na sa iyo, ikaw lang ang pakakasalan ko habang buhay. At isa pa, hindi ba't iniligtas mo ang buhay ko? Ano bang ginagawa mo? Kung may gusto ka pang itanong, magtanong ka lang. Ang mga sinasabi mong nangyari, hindi ko na matandaan ang mga iyon. Gusto ko lang mamuhay bilang ordinaryong tao at ayaw kong masangkot sa mga makapangyarihang tulad mo. Mamaya, pumunta tayo sa civil registrar para mag-divorce. Mula ngayon, maghihiwalay na ang ating mga landas. Ano ang sabi mo? Kakakasal lang natin tapos makikipaghiwalay ka na agad sa akin? Oo. Anong gagawin mo? Bakit? Wala pang isang araw ang ating kasal, tapos hihiwalayan mo na ako agad? Kaya bago tayo maghiwalay, may kailangan muna tayong gawin, hindi ba? Ikaw, Anong ako? Teritoryo ko ito? Kahit gaano ka pa sumigaw, walang pupunta rito para tulungan ka. walang hiya ka. Sige, dahil sinabi mong wala akong hiya, gagawin ko na nga ang nararapat. Sa bansag na iyan, Bitawan mo ako. gusto mo pa bang makipaghiwalay sa akin? Ako, pumapayag na akong hindi makipaghiwalay. Pero, ang tungkol sa ating relasyon ay dapat manatiling lihim. Ang relasyon natin kailangang manatiling lihim. Sige, pinapangako ko sa iyo. Uy, yun yan. Bakit ka tinawag ng bagong presidente sa opisina? Wala iyon. Nagtatanong lang siya tungkol sa kalagayan ng kumpanya. Uy, alam nyo ba? Magkakaroon ng team building ang kumpanya natin at pwede na ngayong magsama ng pamilya. Yun yan. Nasabi ko na sa kanilang lahat na nakapag-asawa ka ng isang mabuting lalaki. Ngayong team building ng kumpanya, isama mo na rin ang asawa mo. Yun yan. Nabalitaan namin mula kay Lizzie na may asawa ka na. Kaya kuryosong-kuryoso ang lahat. Anong klaseng tao ba ang asawa mo? Oo nga naman yun yan. Isama mo na siya rito para makita naman naming lahat. Tingnan na lang natin ang sitwasyon sa susunod. Naku po, bakit ko na-send ito sa company group chat? Lagot, hindi ko na ito mabawi. Patay ako nito.
Hindi ba't sabi ko ay wag mong ibubunyag ang relasyon natin? Muntikan na kanina. Hindi ba tinawag mo akong asawa? Sinabi mo pa nga na sasama tayo sa team building at sinabi mo pang tulungan kita sa sitwasyong iyon. Pero sa team building na ito ng kumpanya, sasama ka ba? Pwedeng magsama ng kapamilya. Kapamilya? Di ba kababanggit mo lang na hindi mo ako asawa? Sige na nga, baliwalain mo na lang ang sinabi ko. Bumalik ka na sa trabaho mo. Sekretarya Shu, para sa pulong namin ni President Qin, lumipat tayo sa ibang hotel. Ipalipat ang lugar ng meeting namin ni President Qin. Magpalit tayo ng hotel. Magpapalit po ng hotel? Saan niyo po gustong lumipat, CEO? Sige, ilipat ito sa mismong lugar kung saan gaganapin ang team building ng Feda Company. Masusunod po. Ayos na. Magandang umaga, Ate Kian. Nandito ka na agad, so yun yan. Siguro kaya dahil hindi ka pa nakakarating sa ganito karangyang lugar noon, ay dahil doon, hindi ka nakatulog kagabi dahil sa sobrang pananabik, ano? At ako pa talaga ang sinasabihan mo. Hindi ba't mas maaga kang dumating kaysa sa akin? Ay nako, gusto kaing makita ng mga katrabaho natin ang asawa mo. Nasaan na ang asawa mo? Hindi mo ba siya isinama? May inaasikaso siya, kaya hindi siya makakaalis sa trabaho. Siguro ay kahiya-hiya ang hitsura ng asawa mo, kaya natatakot kang ipakilala siya sa aming lahat. Lishi, ano ba ang mga pinagsasabi mo? Hayaan mong hulaan ko kung ano ang trabaho ng asawa mo. Delivery driver ba? O baka messenger? O baka naman janitor lang siya. Lishi, anong pakialam mo sa trabaho ng asawa ko? Masyado kang mapakialam sa buhay ng iba. So yun yan. Sino ba ang pinariringgan mo? Ikaw talaga ang pinariringgan ko. Lishi, hindi ko alam kung anong ginawa ko sa iyo, para lagi mo na lang akong pag-initan. Dati ay hinahayaan ko na lang ang pangiinsulto mo sa akin, pero pati ang asawa ko ay dinadamay mo na. Lishi, huwag kang masyadong mapang-api. Siguro ay natamaan ka dahil totoo ang sinabi ko kaya ka nagagalit ng ganyan, no? Bahala ka sa kung anong gusto mong isipin. Hindi ba't ito ang bagong modelo para sa taong ito? Patingin nga. Ibalik mo sa akin yan. Anong ginagawa mo? Ibalik mo yan sa akin. Hindi ba necklace ito ng Cartier? Nagkakahalaga ito ng 5 milyong dolyar. Saan mo ito nakuha? Lagot na. Ibinigay lang iyan sa akin ni Huo Yunshen. Sabi niya ay simpleng regalo lang ito, kaya inilagay ko lang ito sa bag ko. Ibinigay ito sa akin ni Huo Yunshen. Sabi niya isa lang itong maliit na bagay, kaya inilagay ko lang ito sa bag ko. Lishi, bakit mo ako tinitingnan ng ganyan? Noon, akala ko mahirap ka lang, pero hindi ko akalain na mahilig ka rin palang magnakaw. Lishi, huwag kang gumawa ng kwento. Sa liit ng sahod mo, makakabili ka ba ng kuwintas na iyan? Peke lang iyan, ibalik mo na sa akin. Kahit pa sabihing peke iyan, sa isang tingin ko pa lang ay alam ko na. Totoo ito. Huwag ka nang magsinungaling. Ibinigay lang iyan sa akin ng iba. Hindi ko alam na ganyan pala kamahal ang kuwintas na iyan. Sige, ayaw mong magsabi ng totoo? Itatapon ko na lang ito, wala naman itong halaga, di ba? Lishi, huwag kang sumobra. Uy! Ang aga nyo yata, hindi ba kayo sumakay sa service ng kumpanya? Ma'am, maaga po akong nagising ngayon, kaya nauna na ako rito. Magandang araw ito para sa team building ng kumpanya. Huwag kang gumawa ng gulo. Kung hindi, pagdating sa promosyon mo, wala na akong magagawa. Naintindihan po. Siya nga pala, yun yan. Kasal ka na pala. Bakit hindi mo kasama ang asawa mo sa team building? Hoy. Pasensya na. Ililigpit ko na po agad. Ay, huwag na. Hayaang si Suyun yan ang magligpit. Siya naman ang pinakamagaling at pinakamasipag sa kumpanya natin. Hindi ba? Tama ang sabi ni Manager Lee. Sige, maglibang muna kayo. Ako na ang magliligpit dito. Ibitaw mo ang map pack. President Huo, Ngayon lang ako nakarinig sa isang company team building na kailangang magtrabaho ng empleyado. President Huo, pasensya na po. Mag-iingat na kami sa susunod. President Huo, ang kuwintas na ito ay nalaglag mula sa bag ni Suyun niya. Sa tingin ko sa sahod niya, hindi niya kayang bumili ng ganito kamahal na kuwintas. Siguradong kinuha niya lang ito. Hindi pwedeng magkaroon ng kumpanya natin ng taong may masamang asal. Binigay ko ang kuwintas na iyan sa kanya. President Huo, bakit mo binigyan ng kuwintas si Suyun yan? At isang mamahaling diamond necklace pa ito. Oo nga po, President Huo. Ano ba talaga ang relasyon mo kay Suyun yan? Ano? Napakalaking coincidence nito. Noong nakaraang mga araw, nagpunta ako sa isang restaurant at nakita ko si President Huo. Natalo ang kaibigan niya sa isang laro at kailangang magbigay ng mamahaling kuwintas sa isang random na tao. Lishi, ibalik mo na sa akin ang kuwintas.
Humingi ka ng tawad. Ano? Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatan na hiyain si Su Yunyan? Humingi ka ng tawad sa kanya. President Huo, hindi lang po alam ni Lishi ang sitwasyon. Siguro mas mabuting. Pasensya na, hindi ko dapat sinabing kinuha mo iyon. Patawad po. Hindi ko po dapat sinabing kumuha kayo ng hindi sa inyo. Lishi, hindi ko tatanggapin ang hingi mo ng tawad dahil wala kang katapatan. Gutom na ako. Sige, may nakaplano ba tayong pananghalian para sa araw na ito? Meron. Aayusin ko po agad base sa gusto nyo. Maiwan ba si President Huo para samahan kaming kumain? Sige ba? Hoy, President Huo, may upuan pa rito sa tabi ko. Waiter. Ito po ang aming bestseller. Sa kanan po ang member set at sa kaliwa naman po ang supreme set. Pumili na po kayo ng order. Ikaw na ang pumili? Yun yan. Pinagkakatiwalaan ka ni President Huo kaya pinapapili ka. Pero ang nakasulat diyan ay puro French. Siguro naman ay hindi mo maintindihan yan? Hindi niya kailangang maintindihan dahil marunong ako. Lahat ng gastusin para sa team building na ito, ilagay niyo na lang sa personal account ko. President Huo, bihira lang po tayong magkasalo sa pagkain. Bakit kailangan yung gamitin ang sariling pera nyo? Nagpakapagod ang lahat nitong nakaraan. Lalo na si Yunyan. Siya ang may pinakamataas na benta sa kumpanya natin. Kaya natural lang na ilibre ko ang aking mga empleyado. Wala namang problema doon. Wala. Siyempre wala pong problema. Nakakainis. Nakuha na naman ni Su Yunyan ng atensyon. Hindi ba hilaw itong stick? Bakit parang sariwa pa ito? Su Yunyan, hindi mo man lang alam ang pagluluto sa steak. Talagang napaka-ignorante mo. Ikaw talaga ang probinsya ng walang alam. Kumain ka na rito. Waiter, magpaluto pa ng isa. President Huo, kailangan ba talagang ikaw pa ang magturo? Huwag mo akong kinwestiyon. President Huo, sa totoo lang, hindi rin ako masyadong marunong. President Huo, siguradong pagod na pagod ka na sa pagtuturo sa Su Yunyan na iyan. Isa lang siyang probinsyana. Tingnan mo siya, wala siyang kaalam-alam sa mundo. Ang dami mong sinasabi, ang ingay-ingay mo. Lishi, bakit wala ka namang modo ngayon? Kumakain si President Huo. Ano bang pinagsasabi mo? Ano bang sinabi ko sa'yo noon? President Huo, pasensya na po. Naistorbo po ang pagkain ninyo. Kung mananatili siya rito, posibleng mawalan na ako ng gana sa pagkain. Narinig mo ba ang sinabi ni President Huo? Umalis ka na rito. Bakit? Hindi mo ba gusto rito? So yun yan. May isang dokumento sa mesa ko. Pakikuha naman. Sige po. President Huo, halika, tagay muna tayo. May usapan pa akong business mamayang hapon. Kailangan ko nang pumunta roon ngayon. Hindi ko na kayo iistorbohin. Ituloy nyo lang ang pagkain nyo. Sabi mo, pabalikin mo ako sa kumpanya para sa dokumento. Bakit mo ako dinala rito? Miss Su, iyon po ang bilin ni Young Master Huo. Sandali lang po, parating na siya. Ano sa tingin mo? Nagustuhan mo ba? Lahat ng ito ipinaayos mo ba ito talaga para sa akin? Oo, inihanda ko ang lahat ng ito para sa iyo. Sa totoo lang, hindi mo na kailangang gawin ito. Yun yan, gusto kita. At umaasa ako na magugustuhan mo rin ako. Sadyang pumunta ka ba rito para hanapin ako? Oo, dahil mas mahalaga ang usaping tungkol sa iyo. Babae ka pa naman, pero kung maglakad ka ay masyadong magaslaw. Wala ka man lang karespe-respeto sa sarili. Lola, bakit po kayo napunta rito? Sino po siya? Lola siya ni Huo Yunshan. Bigla-bigla kayong nagpakasal nang hindi man lang nagsasabi. Kaya hindi ko ba pwedeng bumisita rito? Lola, siya po, yung babaeng madalas kong ikwento sa inyo. Magandang araw po, Lola. Sino ka ba sa tingin mo? Wala kang karapatang tawagin akong Lola. Lola, ano po bang ginagawa nyo? Huwag ka nang magsalita. Ako ang unang hindi papayag sa kasalang ito. Yunshen, bumalik ka muna sa loob. May tatanong lang ako dito kay Miss Su. Sige po. Hintayin ko na lang po kayo sa loob.
Gaano mo na katagal kilala si Yunshen? Hindi pa po ganoon katagal mula nang makilala ko si Young Master Huo. Kung ganoon, ngayong kasal na kayo, nagsama na ba kayo bilang tunay na mag-asawa? Hindi pa po. Ano? Ibig sabihin, hanggang ngayon ay sa pangalan lang kayo mag-asawa? Opo, Lola. May problema po ba? Opo, Lola. Bakit po? Maging tapat ka sa akin. Ano ba ang nararamdaman mo kay Yunshen? Pakiramdam ko po, kahit na mukha siyang suplado at nakakatakot lapitan, sa totoo lang ay napakabait niya. Gusto mo ba siya? Hindi. Hindi ko po alam. Napakalaki po ng agwat ng antas namin sa buhay at hindi talaga kami nababagay sa mundo ng isa't isa. Hindi iyan ang itinatanong ko. Kung wala kang nararamdaman para sa kanya, sasabihan ko si Yunshen na lumayo na sa iyo. Wag po. Iha, ang tanong ko ay kung gusto mo siya at wala akong sinabi tungkol sa antas ng buhay niyo. Ako po. Sige na, sige na. Alam na ni Lola ang nilalaman ng puso mo. Napakabait mong bata, gustong gusto kita. Anong kailangan sa iyo ni Lola? Wala naman po. May itinanong lang siya sa akin. Ano naman iyon? Ang totoo, naiwan ni Lola ang salamin niya sa loob ng kwarto mo. Tara, hanapin natin. Salamin? Teka, Sandali. salamin sa pagbasa? Sandali. Anong nangyayari? Siguradong nilock ni Lola ang pinto. Huy! Nasa loob na ng kwarto ang lahat. Wala na kayong hahanapin pa. Diyan lang kayo sa loob at gawan niyo ako ng malusog na apo. At kapag nakabuo na kayo ng apo, tsaka lang kayo makakalabas. Teka po. Lola, may trabaho pa po ako bukas. Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala sa leave niyo. Lola. Lola. Anong gagawin natin? Mabuburo ba tayo dito ng habang buhay? Huy, bakit parang hindi ka man lang nag-aalala? Malaking boss ka. Kung isang araw kang hindi papasok, malaki ang mawawala sa'yo, di ba? O siya lang naman, mga ilang 10 milyong dolyar lang sa isang araw, maliit na bagay lang yon. Big boss ka nga talaga. Hindi lang negosyo ko ang malaki, marami pa sa akin ang malaki. Gusto mo bang subukan? Huy, teka lang. Hindi pa ako handa. Uy, teka muna. Hindi pa ako handa. May mga bagay na nagiging handa ka lang kapag ginagawa mo na, hindi ba? Ang aking Mrs. Huo. Uy, yun yan alam mo ba? Magsisimula na ang promosyon ng mga empleyado ng kumpanya. Talaga? Totoo. Pero bilib ako sa'yo, galingan mo ha. Nahirapan talaga ako bago na ilagay ang pangalan mo sa listahan ng promosyon, kaya kailangan mong magsikap ng mabuti. Huwag kang mag-alala. Siguradong ako ang unang mapipromote sa kumpanya. Maghintay lang kayo at bibigyan ko kayo ng karangalan. Sige na, ibababa ko na ito. So yun yan. Anong karapatan mong maging mas magaling kaysa sa akin? Tara na. Sandali lang, Bakit po? sinabi mong unang date natin ito, wala man lang ba itong kaunting reward? Halimbawa, wala ba akong kahit anong munting reward? Gaya halimbawa ng maupo ka ng maayos, aalis na tayo. Tingnan ninyo. Si Suyun yan ay talagang binabayaran lang ng mayamang lalaki. Oo nga no. Mukha naman siyang disenteng tao. Pero ganoon pala siyang klase ng babae. Hay, mahirap talagang makita ang tunay na kulay ng isang tao. Lishi, ano na naman ang mga pinagsasabi mo? Suyun yan. Dahil malinaw na ang ebidensya, may balak ka pa bang magdahilan? Hindi ba't ito iyong nung minsan na magmaneho si Huo Yunshen at hinatid niya ako sa kalsada? Suyun yan. Mukhang magulo talaga ang personal na buhay mo at isa kang babaeng mukhang pera. Nagawa mo akong saktan? Sinaktan talaga kita. Sa tingin mo ba ay hindi ko kaya? Ikaw. Bakit? Bawal na bang pag-usapan ang magulo mong buhay? Nakita ko pang ang bumaba ka mula sa isang mamahaling sasakyan. Bakit? Bawal na ba ngayong pag-usapan ang pribadong buhay mo? Nakita kitang bumaba mula sa isang mamahaling sasakyan.
Akin ang sasakyang iyon. Ano? Ganito po kasi iyon, noong namimili ako, biglang naputol ang takong ng sapatos ko at nagkataong nakita ko si President Huo, kaya nakiusap ako sa kanya na ihatid ako. Lishi, paulit-ulit ka na lang gumagawa ng gulo. Paulit-ulit mo na lang akong pinag-iinitan. Ano ba talagang gusto mong mangyari? Hay, yun yan. Hindi lang alam ni Lishi ang totoong nangyari. Kaya nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan. Dahil ba hindi alam ang katotohanan, pwede na kayong magkalat ng chismis? Director Zhang, hindi maganda ang ugali ng mga empleyado dito sa project department. Bakit may mga taong basta-basta na lang naninira ng iba? Opo, pasensya na po. Hindi ko maayos na napamahalaan ng grupo. Ano pang tinitunganga mo riyan? Humingi ka ng tawad kay Miss Su. Pasensya na. Hayaan mo na, sa susunod wag mo nang uulitin. Sige na, bumalik na kayong lahat sa trabaho. Sige na, magsitrabaho na ang lahat. Uy, yun yan, narinig mo na ba? May bagong dating sa project department. Balita ko ay isa siyang guwapo. Sa buong maghapon, ikaw talaga ang pinakatsismosa. Pupunta muna ako para maghatid ng mga dokumento. Uy, Sister Su, mukhang mabigat itong mga dala mo. Tulungan na kita. Salamat. Uy. Siya mo bay? Gusto mo ba si Yunyan? Naku, Sister Bai. Tigilan mo na nga ang pangungutya sa kanya. Bata pa siya, hindi niya pa alam ang ibig sabihin ng pagkagusto. Sige na, huwag mo na itong itanggi. So yun yan, magsisimula na ang ating product launch. Kaya ganito, pumunta ka sa warehouse at kunin ang lahat ng produkto doon. Parang hindi ko naman trabaho yan, di ba? Naku, busy ang lahat ngayon. Sakto, sumama ka na sa maliit na intern na ito. Kung ganoon, Sister Su, sasamahan na kita. Sige na nga. Sister Su, napakalamig naman sa lugar na ito. Oo nga, dahil ang mga sample ay dapat nakalagay sa malamig na lugar. Huy! Sandali. Sino yan? Sino ang naglock ng pinto? May tao ba dyan? Huy! Uy! Lagot na tayo, lagot na. Baka naman tayo ay hinayaang security guard na makulong dito. Hindi naman siguro paniguradong darating si security guard para mag-inspeksyon. Huwag kang mag-alala. Achi. Huwag na po. Sinisipon lang po ako. Ay naku, Sister Su, isuot mo na to, nandito ka pa rin, magkakasakit ka kung hindi ka komportable. Magkakaroon na ang kumpanya natin ng product launch presentation, kaya magsama-sama muna tayo rito para mag-usap. Teka, bakit hindi ko nakikita si Su Yunyan? Nakita niyo ba siya? Kakakita ko lang kay Shamubay na tinutulungan si Yunyan na magbuhat ng gamit at pagkatapos ay sumunod siya sa likuran ni Yunyan. Hindi ko alam kung saan sila pumunta. Kung pag-uusapan naman ang tungkol kay Xiaomubay, hindi ko rin siya nakita. Baka naman silang dalawa ay... Sister Bai, may alam ka ba rito? Wala po akong nalalaman. Personal na usapan na po nila yon. Hindi na ako dapat nakikialam. Wala akong alam sa kahit ano. Pribadong bagay nila yan. Hindi ko dapat pinapakialaman. Maaari bang magkasama na silang dalawa? Ano? Magkasama na sina Su Yunyan at Xiaomubay? Hindi siguro. Kasi hindi ba kasal na si Su Yunyan? Naggagawa pa rin siya ng hindi maganda sa labas? Hay, wag muna natin silang intindihin. Ganito, pasensya na sa abala sa lahat. Sabay-sabay na nating ilipat ang mga gamit na ito. Tara na. Teka, napakapabaya naman ng guard na iyon. Naiwan niya rito ang susi. Teka! Yunyan, anong... Kanina lang ay sabay kayong nawala, ngayon ay sabay ulit kayong lumitaw rito. Diyos ko, ganyan pala ang pinaggagawa niyo rito. Sandali, Yunyan. May asawa ka na. Bakit nakikipag-ugnayan ka pa rin kay Xiaomubay? Hindi yan ang nakikita nyo. So yun yan, kitang-kita ito ng lahat. Magkadikit na magkadikit kayo ni Xiaomubay, na parang nagkakaintindihan ng sobra sa dilim. Naku po, baka naman hindi na kayo mapaligaya ng asawa mo? Hindi ganoon yon. Mali ang iniisip nyo. Nakita na ng lahat, pati suot mo ay damit na rin ni Xiaomubay. Naku, naaawa talaga ako sa niloloko mong asawa. Tumahimik ka. Naaawa talaga ako sa nilolokong asawa mo. Manahimik ka.
Nagalit ka pa talaga? Nakita ng lahat ang nangyari. Ano pang itatanggi mo? President Huo, tingnan mo nang mabuti kung anong klaseng tao ba talaga itong si Su Yunyan. Ang babaeng gaya niya na hindi tapat ay hindi nararapat manatili sa ating kumpanyang Feda. Paalisin na siya agad sa kumpanya. Lahat kayo umalis na rito. Pakinggan mo muna ang paliwanag ko. Yunshen, bakit ang dami mong ininom? Makakasama iyan sa katawan mo. Anong pakialam mo? Bakit hindi ako magkakaroon ng pakialam? Asawa kita. Ngayon alam mo ng asawa mo ako? Noong sumama ka sa kanya, para sa isang gabing pakikipagtagpo, bakit hindi mo ako kinilala bilang asawa mo? Anong mga pinagsasasabi mo? Bata lang siya at walang anumang nangyari sa aming dalawa. Hanggang ngayon, pinagtatanggol mo pa rin siya, di ba? Ikaw talaga. Hanggang ngayon ba ay ipinagtatanggol mo pa rin siya? Ikaw. Sabi mo ayaw mong maging asawa ng isang CEO, kaya hindi ko ibinunyag ang tunay nating relasyon. Sabi mo gusto mong magsikap ng mag-isa, kaya binago ko ang mga plano ng kumpanya para sa iyo. Sabi mo gusto mo ng sarili mong privacy, at binigay ko naman iyon sa iyo ng buo, pero sa huli, ano na lang ang natira sa akin? Naku, lasing ka na Yunshen, uuwi na tayo. Huwag mo akong pakialaman, hindi ako lasing. Aray! Tingnan mo, akong si Huo Yunshen ay hindi kailanman nagkulang sa mga babae. Isa kang ganap na CEO, bakit napakaisip bata mo? Uy, ang ganda naman. Mag-isa ka lang ba? Ha? Bitawan niyo ako. Umalis lang ang asawa ko, pero babalik din siya agad. Ang ganda talaga ng mukha mo. Gustong-gusto kita. Babalik na ang asawa ko anumang oras. Pinapayuhan kitang huwag gumawa ng gulo. Takot na takot naman ako. Huo Yunshen, tulungan mo ako. Tumigil kayo. Sino yan? Ayos ka lang ba? Ayos ka lang ba? Ikaw. Ikaw ay ikaw si Huo Yunshen. Mabuti naman at alam mo. Ma'am, ako po. Nagkamali po ako. Parang awan niyo na po. May pamilya po akong binubuhay. Kayo, alang-alang po sa pamilya ko. Patawarin niyo na po ako. Pakawalan niyo na po ako. Patawarin niyo ako. Dahil sa pamilya mo, palalagpasin ko ito sa ngayon. Pero kapag may susunod pa, hindi na ako magtitimpe. Opo. Sige po. Alis na? Bago pa ako mawala ng pasensya. Opo. Aalis na po ako. Heto na po. Sa ibang tao, mukhang napakalambot ng puso mo. Bata pa lang ako, laging sinasabi ni mama sa akin na matutong magpatawad hanggat kaya. Dahil hindi madali ang buhay para sa lahat, kung kaya namang magbigay ng pagkakataon, ay pagbigyan na lang sila. Magkaibang-magkaiba tayo. Kailanman, ay hindi ako naging maawain sa ibang tao. Hindi ko alam kung paano ka sa iba, pero sa akin, napakabuti mo. Wala pang sinuman ang gumamit ng salitang mabuti para ilarawan ako. Wala pang gumamit ng salitang mabait para ilarawan ako. Ha? Ngumiti ka lang ba? Hindi, nagkakamali ka lang ng tingin. Meron talaga eh. Hindi ka na ba galit? Bakit naman ako magagalit? Napakasuplado mo. Nagseselos ka lang kaya ka nagagalit, ayaw mo lang aminin. Yun yan. Mahal mo ba ako? Mahal kita. Siyempre mahal kita. Bakit mo ako mahal? Kailangan ba ng dahilan para magmahal ng tao? Paano kung kailangan ko na bigyan mo ako ng dahilan? Hayaan mong mag-isip ako. Ikaw kasi, hindi maganda ang ugali mo, masungit ka rin, at lagi kang malamig makitungo sa ibang tao. Pero, pagdating sa akin, ay sobrang maalaga ka, napakabait, at mapagkumbaba. Kahit gaano pa karaming babaeng katrabaho ang gustong lumapit sa iyo, hindi mo sila pinapansin. Mahal kita dahil sa kung sino ka, mahal ko ang totoong ikaw. Ang importante ay ikaw, hindi kung anong klaseng tao ka. Kaya naman, aking President Huo, totoong mahal kita, ikaw lang ang tanging nasa puso ko, at wala nang iba pa mang iba.
President Huo, bigla po kayong nagpatawag ng pagpupulong para sa lahat ng empleyado? Mayroon po bang mahalagang anunsyo? Ipakita nyo ang kuha ng CCTV na ito. At i-play nyo sa malaking screen. Lishi, ipaliwanag mo ito, anong ibig sabihin nito? Nakita ko kayo ni Xiaomubay na palihim na pumasok sa loob ng bodega, kaya sinundan ko lang kayo para tingnan. Hindi ba ikaw ang nag-utos sa aming dalawa na pumunta sa bodega para kumuha ng mga sample? Saka, bakit mo kami kinunsihan sa loob? Sinong nagsabi sa inyo na kumuha ng sample sa bodega? May ebidensya ba kayo? Oo. Maaari akong magtestigo. Si Lishi nga ang nag-utos sa akin at kay Sister Sue na kumuha ng mga sample sa bodega. Sister Sue? Itong si Huo Yunshen talaga ay sobrang seloso. Kailangan ko na naman siyang amuhin mamaya. Magkakampi kayong dalawa, kaya hindi mapagkakatiwalaan ang mga sinasabi mo. Kampi kayo sa isa't isa, kaya hindi ako naniniwala sa mga sinasabi mo. Papasukin nyo ang guwardiya ng bodega. Tawagin ang gwardiya. Siya po ang nagbigay sa akin ng 5,000 dolyar para pagpahingahin ako ng isang araw at para maibigay ko sa kanya ang susi ng bodega. Anong pinagsasabi mo? Kailan kita binigyan ng pera? Ipalabas na ang pangalawang video. Lishi, dahil mayroon na tayong sapat na saksi at ebidensya, may idadahilan ka pa ba? Ako. Gusto ko sanang mapatawad ka kung umamin ka lang agad sa kasalanan mo, pero hindi ko akalain na wala ka talagang balak magbago. Ayaw mo talagang sumuko at nagsisinungaling ka pa rin. Lishi, paano mo nagawa ang bagay na ito? Tito, Huwag mo akong tawagin. President Huo, nilabag ni Lishi ang mga patakaran ng kumpanya at nanira pa siya ng ibang tao, sa tingin ko. Dapat siyang ilipat sa pinakamababang posisyon para magtanda at para mabigyan siya ng aral. Para sa akin, dapat siyang ilagay sa pinakamababang posisyon para makaranas ng hirap, para maturuan siya ng leksyon. Director Zhang, ang galing mo talagang umiwas sa mga seryosong issue. Miso, dapat ay marunong din tayong magpatawad. Hindi pa matured si Lishi. Sapat na ang turuan siya ng kaunting leksyon. Kung ganoon, sundin natin ang gusto ni Director Zhang. Tanggalin ang pagiging manager ni Lishi. Pero, President Huo, heto po. Ano? Opo, sige po. Kamakailan, kumuha ang kumpanya ng isang shoot para sa isang promotional advertisement project. Ang celebrity na si Shasha ang darating para mag-promote. Tignan natin kung sino ang gustong kumuha ng proyektong ito. Nabalitaan ko, nakilala ang celebrity na si Shasha sa pagiging bayolente. Huli siyang nanakit ng project manager. Ayaw Ano? kong pumunta. Napakahirap naman nun. Sino ang gustong magboluntaryo? Kung walang magboboluntaryo, magsisimula na akong tumawag ng pangalan. So yun yan. So yun yan. Noong isang buwan ka lang na-promote bilang manager ng project department, kaya ikaw na ang bahalang mag-follow up sa project na ito. Hayaan mo na, ibigay mo sa akin ang project na ito, ako na ang mag-aasikaso. Sige, pasensya na sa abala, Manager Su. Sige, tapos na ang meeting. Shasha, kumusta po ang pagbabasa nyo ng script para sa commercial? Kung okay na po, pwede na tayong magsimulang kumuha ng video. Hay naku, bakit ka ba nagmamadali? Hindi pa ako kumakain at hindi pa rin ako umiinom ng tubig. Hindi maganda ang pakiramdam ko ngayon. Sige po, ganito na lang. Ikukuha ko po kayo ng tubig para mahimasmasan ang lalamunan nyo. Pagkatapos nating mag-shoot, ililibre ko kayo ng masarap na pagkain. Tingnan mo nga ang itsura mo. Mukha kang pobre. Anong masarap na pagkain naman ang kaya mong ipakain sa akin? Che,
Bibi, Shasha, ano pong ibig ninyong sabihin? Ganito na lang. Bumili ka para sa akin ng taro puding. Ang oras ng pananatiling mainit ng puding ay 3 hanggang 5 minuto. Bumili ka ng bagong gawa. Pagkatapos, bumalik ka rito sa loob ng 5 minuto sa pinakamagal. Bibi, Shasha, walang mga tindahan dito sa malapit. Saan naman po ako bibili ng puding para sa inyo? Wala akong pakialam. Basta, kailangang makakain ako ng taro puding ngayong araw? Kung hindi, hindi ako magsushoot. Wala akong pakialam. Basta kailangang makakain ako ng taro puding ngayong araw. Kung hindi ay hindi ako magpapatuloy sa shoot. Sige po, Bibi. Shasha, lalabas na ako ngayon para maghanap. Bilisan mo. Gutom na ako. Sige po, Beb. Shasha, maghintay lang po kayo ng sandali. Bebe, Shasha, heto na po ang puding na gusto nyo. Tingnan mo ang oras, 10 minuto na ang nakakalipas. Hindi na fresh ang puding na ito, paano ko pa ito makakain? Bibi, Shasha, ginawa ko na po ang lahat ng makakaya ko. Hindi po talaga kayang bumalik sa loob ng 5 minuto. Bebe, Shasha, kung sa tingin nyo po ay malamig na ang puding, mayroon po kaming microwave dito. Ipapainit ko na lang po para sa inyo. Kapag lumampas ng 5 minuto ay hindi na iyon fresh, hindi mo ba talaga naiintindihan ang sinasabi ko? Wala na po akong magagawa roon. Dahil kahit sa pinakamabilis na paraan, 15 minuto talaga ang kailangan. Ikaw? Sige na, hindi ko na ito palalakihin. Iabot mo na sa akin ang puding. Bakit ang konti lang nitong taro puding? Bakit puro strawberry na lang ang natira? Bibi, Shasha, ito na lang po ang natitira sa pinakamalapit na tindahan. Binili ko na po ang lahat ng meron sila. Nabili ko na po ang lahat ng kailangan. Ay. Bibi, Shasha, ano po ang ibig sabihin nito? Sige, hindi ko na lang papalakihin ang gulo, pero ikuha mo ako ng maiinom. Bibi, Shasha, ikukuha ko na po kayo ng tubig. Baba, Shasha, heto na po ang inumin nyo. Bibi, Shasha, bakit niyo po ito ginagawa? Napakalamig ng tubig na ito. Paano ko ito maiinom? Maaari nyo naman pong sabihin, papalitan ko po ng mainit. Haha, kapag sinabing tanga ka talaga. Sinong gustong uminom ng mainit sa ganito kainit na panahon? Ikaw, ano ang ibig mong sabihin? Uy, nagalit ka ba? Pero in fairness, mukhang cute ka kapag nagagalit, ha. B, Shasha, hindi ko maintindihan kung bakit nyo ito ginagawa. May nagawa ba akong mali sa pag-asikaso sa inyo? Wala naman. May nagawa ba akong mali kaya nagalit kayo? Wala naman. Kaya lang, ang isang mahirap na babaeng tulad mo ay dapat lang nakontrolin ko. Masaya kaya iyon, haha. B, Shasha, hindi ako isang waitress at hindi rin ako ang assistant nyo. Kung may kailangan po kayo, pakisabi na lang sa mga staff dito. Mauuna na ako dahil may gagawin pa ako. Hoy, teka lang. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Hindi ba't ikaw ang may hawak ng proyektong ito? Kapag umalis ka, paano na ang pag-shoot ng commercial na ito? Hindi ko na kaya ito, ayoko na. Kahit sino ayaw maglingkod sa inyo. Hindi pwede. Ngayon lang ako nakatagpo ng kasing saya mong paglaruan. Little girl, Bitiwan mo ako. Tumigil ka. Bitaw. Tumigil kayo. Anong ginagawa nyo dito? Oh, boyfriend mo ba siya? Gwapo rin pala siya, ha? Yun yan? Okay ka lang ba? Yunshen, buti na lang at dumating ka na. Ikaw ba ang may gawa nito? Oo naman. Ako nga. Anong gagawin mo? Matagal na ring walang nangangahas na hamunin ako ng ganyan? Sa tingin ko, boyfriend ka lang ng mahirap na babaeng ito, kaya malamang na ordinaryong tao ka lang din, di ba? At may lakas ka ng loob na magsalita sa akin ng ganyan. Dahil naharangan mo ang suntok ko, malamang ay may alam ka rin sa pakikipaglaban. Tama.
Nag-aral ako ng Jeet Kune Do sa ibang bansa. Sanay ka rin sigurong makipaglaban, hindi ba? Tama ka. Nag-aral ako ng Jeet Kune Do sa ibang bansa. Sa buong buhay ko ay hindi pa ako kailanman nagparusa sa babae. Pero dahil pinagmalupitan mo ang asawa ko, ngayon ay gagawa ako ng isang pambihirang eksepsyon. Asawa ka ba ng babaeng ito? Mukha kang talagang may dating at napakakisig. Lalabanan kita. At kapag natalo ka, makikipagdiborsyo ka sa asawa mo. Pagkatapos ay tayo na ang magsasama. At paano kung ikaw ang matalo? Mayroon akong black belt na 9 degree. Hindi posibleng matalo ako. Huwag kang masyadong pakasiguro. Yun yan, lumayo ka muna ng kaunti. Gwapo, kung sakaling masaktan kita mamaya, wag na wag kang iiyak ha. Sige. Sino ka ba talaga? Hindi ko akalaing napakahusay mo. Pamilyang Huo. Huo Yunshen. Ano? Ikaw? Ikaw ba talaga si Huo Yunshen? Yun yan. Paano mo gustong parusahan siya? Yun yan. Anong gusto mong gawin sa kanya? Marahil ay mas mabuting hindi na muna siya maging isang sikat na artista. Ang pangmamaliit niya sa iba ay masamang impluensya sa mga fans niya. Ang dami ring buhok na sinabunot niya sa akin. Narinig mo ba yon? At saka, kailangang gupitin ang lahat ng buhok mo. Pwede bang itira nyo na lang ang kaunti? Kailangan ko pa pong lumabas. Hindi pwede. Sige po. Yun yan? Tara na, kakain tayo ng masarap. Ha? Hoy, anong ginagawa mo? Ibaba mo nga ako. Gusto kitang laging kinakarga ng ganito. Hindi naman pwedeng kargahin mo ako lagi. Pagtatawanan tayo ng ibang tao sa ginagawa natin. Habang nandito ako, sino ang maglalakas loob na magsalita? Boss Kian, heto ang mga lihim na dokumento ng Kumanya Feda. Malaking tulong ito para matalo mo ang Kumanya Feda. Miss Lee, matagal ka na rin sa Kumanya Feda, di ba? Nabalitaan kong ang tiyuhin mo ay ang director pa ng Kumanya Feda. Bakit mo ibinibenta sa akin ang ganitong kaimportanteng mga dokumento? Dapat sana ay maganda ang kinabukasan ko sa Kumanya Feda, pero sinira ng suyo niya na malanding yan ang lahat. Dapat ay maganda na ang kinabukasan ko sa Kumanya Feda, pero sinira lahat ni suyo niya na bruhang iyon ang buhay ko. Ngayong nasa Kumanya Feda ako, ay kinamumuhian na ako ng lahat at tinitignan na parang basura. Ska! Nabalitaan ko rin ang tungkol dyan. Sabi-sabi raw ay, nagkagusto si Young Master Huo kay Suyunyan at palagi siyang pinoprotektahan. Hay, wag mo na siyang banggitin. Kumukulo lang ang dugo ko kapag naaalala ko siya. Miss Lee, sa pagkakataong ito ay maniniwala na ako sa tapat mong hangarin na makipagtulungan sa akin. Boss Kian, magkano mo balak bilhin ang dokumentong ito? Depende yan sa magiging presyo mo, Miss Lee. Dalawang ice americano for take-out, salamat. Sige po. Miss Lee, anong nangyayari dito? Iyong babaeng kapapasok lang. Siya si Suyunyan. Siya pala si Suyunyan. Napakaganda nga pala niya talaga. Boss Kian, hindi ligtas mag-usap dito. Lumipat na lang tayo ng lugar. Suyunyan, mayroon akong report na dapat ay ibibigay sa Finance Department, pero hindi ko sinasadyang naiwan dito sa iyo. Pakihanap naman po. Oh, sige po. Ay, ano ito? Hala, hindi ba, Lizzie? Bakit ba kayo araw-araw na nag-aaway ni Yunyan? Ano ba itong bagay na ito? Sandali, bakit nasa iyo ang mga kumpidensyal na dokumento ng kumpanya? Kumpidensyal na dokumento ng kumpanya? Bakit nandito iyan kay Suyunyan? Suyunyan, hindi ba't dapat kang magbigay ng paliwanag sa aming lahat? Hindi ko po alam. Hindi ko rin alam kung bakit nasa ibabaw iyan ng mesa ko. Suyunyan, sa mesa mo mismo natagpuan ang kumpidensyal na dokumentong ito, kailangan mong managot sa aming lahat. Hindi ko po alam. Talagang wala po akong kinalaman dito. Hindi, wala pa naman kaming sinasabi. Bakit parang taranta ka na? Uy, sa tingin mo ba ay siya talaga ang may gawa nito? Ibinebenta ni Suyunyan ang mga sikreto ng kumpanya natin. Ibinenta ni Suyunyan ang mga lihim ng ating kumpanya. Hindi siguro, di ba?
Napakamabait ni President Huo kay Su Yunyan, kaya hindi niya dapat ratrahin ang kumpanya. Sinasabi ko sa'yo, dahil lang sa sobrang kabaitan ni President Huo sa kanya, kaya siya naging ganyang kapangahas. Ano ang ginagawa niyo rito? Oras ng trabaho. Bakit kayo nagchitsismisan? Anong nangyari? Sige na, tama na, huwag ka nang umiyak. President Huo, ibinenta ni Su Yunyan ang mga sikretong dokumento ng kumpanya. Ganoon ba? Totoo po yan, nakita siya ng lahat ng kasamahan natin. Sinong nakakita? Hindi ko kinuha ang mga dokumento ng kumpanya at hindi ko rin alam kung bakit iyon napunta sa aking opisina. Sandali, Su Yunyan. Sa tingin mo ba may maniniwala sa mga sinasabi mo? Meron. Naniniwala ako sa kanya. Mula noong matalo ang Kumanya Feda sa bidding, naramdaman ko na may nagbebenta ng mga dokumento, kaya nagpautos na akong imbestigahan ang Sekretarya Shu. Lishi. Siya pala iyon. Bakit niya kaya iyon ginawa? Kaya pala nagtataka ako kung bakit yung kalabang kumpanya ay laging alam ang bawat galaw ng Kumanya Feda. Mayroon pala tayong espiya. Sabihin mo, bakit niya ginawa iyon? Hindi ba't para na niyang pinabayaan ang Feda sa lagay na iyan? Lishi, ikaw pala itong nagtuturo sa iba para pagtakpan ang sarili mong kasalanan. President Huo, ako... Yun yan? Ano ang gusto mong gawin sa kaniya? Ang mga taong katulad ni Lishi na sumisira sa interes ng kumpanya ay hindi dapat manatili rito. Sa tingin ko ang mga katulad ni Lishi ay dapat nang palayasin sa kumpanya. Tama, palayasin sa kumpanya. Lishi, tanggal ka na sa trabaho. Su Yunyan, bago ako umalis, maaari ba tayong mag-usap? Sige. Masyadong maraming tao rito. Lumipat tayo sa mas tahimik na lugar. Sige. Su Yunyan, pakiramdam mo ba ngayon ay panalo ka na? Anong ibig mong sabihin? Hindi ko talaga alam kung ano ang nagustuhan sa iyo ni President Huo at palagi kanyang pinoprotektahan. Ang tungkol sa amin ni Huo Yunshen ay wala ka nang pakialam doon, di ba? Ang tungkol sa amin ni Huo Yunshen, wala kang pakialam doon, di ba? Totoo kaya ang lahat ng pinag-uusapan ng lahat ng palihim? Na ikaw ang lihim na kasintahan ni President Huo? Ayaw kong makipagtalo sa iyo tungkol diyan. Sabihin mo na ang gusto mong sabihin. Su Yunyan, dahil sa iyo kaya naging ganito ang buhay ko. Dahil sa iyo kaya ako tinanggal sa trabaho. Lishi, ano bang pinagsasabi mo? Kasalanan mo ang lahat ng ito. Alam mo ba kung ano ang pinakaayaw ko sa iyo? Nauna akong dumating sa Feda Company, malinaw na mas magaling ako kaysa sa iyo. Pero bakit simula noong dumating ka, lagi mo na lang akong nilalamangan? Lishi, mahusay ka naman sa sarili mong paraan. Bakit kailangang ikumpara mo pa ang sarili mo sa akin? Dahil nakakainis ang pagmumukha mo? Lishi, masyadong makitid ang isip mo, kaya naman hindi magiging maganda ang kinabukasan mo. Tumahimik ka. Tumahimik ka. Anong karapatan mong pangaralan ako? Kung ayaw mong makinig, hindi na ako magsasalita. Ito na ang huli kong sasabihin, pangalagaan mo na lang ang sarili mo. Sino ang nagsabing pwede ka nang umalis? Bitawan mo ako. Su Yunyan, dahil sa iyo, kaya naging ganito ang buhay ko. Kasalanan mo ang lahat. Ay, bakit ka tumatawag ngayon? Nasa trabaho ako. Ha? Tulungan niyo kami. May nahimatay. Bilis. Si Su Yunyan pala ito. Si Su Yunyan? Mahal na mahal siya ni Young Master Huo. Tawagan niyo agad si Young Master Huo. Yunyan. Yunyan? Gumising ka, please. Anong nangyari rito? Hindi rin po namin alam. Abutan na lang namin siyang nahimatay dito pagdating namin. Ano po? Nakita ko po kanina sina Lishi at Su Yunyan na magkasamang lumabas ng project department. Sino? Si Lishi po. Si Lishi? Nasaan na si Lishi? Hinahanap niyo po ba ako, President Huo? Lishi, ikaw ba ang may gawa nito sa kanya? Nagbibiro ba kayo, President Huo? Hindi niyo po ako pwedeng pagbintangan ng ganyan. Nag-usap lang po kami ni Su Yunyan sandali sa tapat ng pinto, tapos umalis na rin ako agad. Talagang wala po akong alam kung bakit siya nahimatay. Kung ganoon, bakit ang dumi ng mga damit mo? At dito sa may hagdan? Sa tingin ko, dahil sa nagkalat na mga bakas ng paa sa tapat ng hagdan, napakaraming nagulong yapak ng paa dito sa hagdan, siguradong may nagtulak kay Yunyan mula rito sa itaas. Talagang napakatalas ng paningin niyo, President Huo. Pero may ebidensya ba kayo para patunayan na ako ang gumawa nito? Ano yung nasa loob ng manggas mo? Lishi, ano iyang nasa loob ng manggas mo? Ilabas mo para makita namin.
Ano ito? Para saan ang isang ito? Ito ay, hindi ba't kapareho ito ng tela ng suot ni Yunyan? Ito nga ang tela ni Yunyan. Tama ang sinabi ni President Huo. May kinalaman nga si Lisi dito. Lishi, balak ko sana kitang palampasin, pero hindi ko akalaing magagawa mong saktan ang Yunyan ko. Mga tao, pumarito kayo. Dalhin siya at parusahan. President Huo, maawa po kayo. Patawarin niyo ako, President Huo. Yunshan. Yunyan, gising ka na? Nandito lang ako. Yunshan. Narinig kita. Kahit habang natutulog ako, narinig ko ang paulit-ulit mong pagtawag sa pangalan ko. Narinig ko ang bawat tawag mo sa akin. Yunyan, Oo. Iyan mismo ang mga tawag na iyon. Sinundan ko ang boses mo. At pagdilat ko, nakita kita sa harapan ko. Yunyan. Nandito lang ako lagi. Mananatili ako sa tabi mo habang buhay. Hanggang kailan ang habang buhay? Ang habang buhay ay hanggang sa tumanda ang aking mukha, hanggang sa maging abo ang aking mga buto, hanggang sa magbago ang lahat sa mundong ito, at magbago pa itong muli. Hindi ka ba naniniwala sa akin? Naniniwala naman ako. Kaya lang, sa ganyang seryosong ekspresyon at sa lalim ng mga sinasabi mo, parang nakakatawa lang. Yunyan, seryoso ako. Alam ko naman. Kung gayon, ikaw... Yunyan? Mahal kita. Kung ang puso mo ay katulad ng sa akin, hinding-hindi kita bibiguin. Yunshen, ayoko na maging lihim na asawa ng isang CEO. Ayaw ko nang maging sikretong asawa ng presidente. Gusto ko nang maging babae mo, Huo Yunshen. Lagi naman kitang babae. Yunshen, ang ibig kong sabihin ay, maging publiko na tayo. Sige. Uy, bumalik ka na pala, Yunyan. Kumusta na ang pakiramdam mo? Salamat po sa pag-aalala. Kaunting sugat lang ito, hindi naman malubha. Alam mo ba, Yunyan, nag-alala ng husto ang presidente noong nahimatay ka. Buhat-buhat ka niya noong dinala ka sa ospital. Teka, Yunyan, ano ba talagang relasyon niyo ni President Huo? Bakit parang sobra ang pag-aalala niya sa iyo? Kinasal na ako. Si Huo Yunshen ang asawa ko. Diyos ko! Ang laki naman ng brilyante na iyan. Bakit hindi mo isinusuot iyan dati kung may ganyan ka palang singsing? Mula noong sinabi ni Lishi na nagpapanggap lang ako gamit ang pekeng brilyante, hindi ko na kailanman isinuot ang singsing na ito. Sabi mo Yunyan, asawa mo si President Huo, pero imposible naman yata iyon. Tama siya. Si President Huo ay isang napakayamang amo. Paano ka naman niya magugustuhan? Magkakagusto siya sa iyo? Oo nga naman Yunyan. Naghahabang buntot ka lang yata? Tama, ayusin mo naman ang paggawa mo ng kwento. Si Yunyan ay asawa ni Huo Yunshen. Ay, hello po sir. Huwag niyo na akong tingnan ng ganyan. Isang aksidente lang ang pagpapakasal kay Huo Yunshen, pero ang mahalin siya ay tadhana na talaga. Yunyan, ako ay... Teka, dapat ay tawagin niyo na siyang Mrs. Huo. Opo. Ha? Mrs. Huo. Kamusta po, Mrs. CEO? Ah, yun pala. Aalis na kami para mag-honeymoon sa Singapore. Ipinapaubaya ko muna sa inyo ang trabaho. Ah, sige po. Walang anuman po, Mrs. Huo. Bahagi naman ito ng tungkulin namin. Tama. Iwan niyo na po sa amin lahat. Pumunta na kayo at magpakasaya. Magtrabaho na kayo. Opo, sir. Tignan mo kung anong gusto mo. Mamili ka na. Sasagutin ko lang ang tawag. Hello? Sige. Yunyan? Po? Ganito yon. Yung big time na negosyante sa lupa ng bansang Long ay narito rin sa yate, kailangan niya akong makausap sandali. Gusto niyang makausap ako sandali. Mas mahalaga ang trabaho. Mauna ka na sa gagawin mo. Hanapin mo na lang ako kapag tapos ka na. Sige. Mag-ingat ka. Ay, pasensya na po. Hindi ko sinasadya. Alam kong hindi mo sinasadya, pero ako, sinadya ko. Mula nang tumapak ako sa restaurant na ito, tumarak ka na sa puso ko. Binibini, maaari ba kitang maging girlfriend? Ha? Matagal na akong hindi nakakakita ng tulad mong napakaganda at napakasopistikadong babae, magandang binibini. Para kang prinsesa sa puso ko, at handa akong maging knight sa tabi mo. Sobrang corny naman yan. Saan ba nanggaling ang lokong ito? Kapag hindi ka sumagot, ituturing kong oo iyan. Pasensya na. Pero may asawa na ako. Talaga? Ang bata-bata mo pa para magpakasal ng maaga? Baka gusto mo namang magpalit ng asawa. Ha?
Ano? Ang asawa mo ba ay kasing bata ko, kasing gwapo, kasing bait, at kasing tapat ko, kahit kasal na kayo? Maaari pa rin namang maghiwalay. Dapat tayong maging matapang sa paghabol sa ating tunay na pag-ibig. Aba, sino kaya ito? Sino ang naglalakas loob na payuhan ng asawa ko na hiwalayan ako? Napakalakas naman ng loob mo. Pa? Anong ginagawa niyo rito? President Huo. Siya po ang anak ko, si Kim Yalun. Siya pala ang anak ni President Chin, si Young Master Chin. Ano bang ginagawa mo? Pa, sa wakas ay nahanap ko na ang inspirasyon ko. Siya iyon. President Huo. Pasensya na po kayo. Ang anak ko ay isang artista, kaya natural lang na minsan ay medyo isip bata siya. Pa, bakit ka nagpapaliwanag sa kanya? Huwag mong sabihing siya ang asawa niya. Mukhang ang mas gwapo siya ng konti sa akin at mukhang mas mayaman din. Medyo mukhang masungit nga lang. Gunggong na bata, ano bang pinagsasabi mo? Isang makapangyarihang tao si President Huo, paano mo siya nagagawang husgahan ng ganyan? Humingi ka agad ng paumanhin kay President Huo. Pa, nagsasabi lang ako ng totoo. Ikaw talaga, hay. President Huo, pasensya na po talaga kayo. Minsan lang tayo magkita rito sa malawak na mundo, bakit hindi muna tayo magkasalo sa pagkain at mag-usap ng maayos? Sige po, President Kin. O sige, President Kin. Sige, maayos yan. Marunong talaga pumili ng order si Mrs. Huo. Ang mga pagkain ito, lahat ay paborito ko. Masyado niyo po akong pinupuri, President Kin Ang. Lahat ng ito ay si Yunshen mismo ang pumili. Ikaw ba ang asawa ni Diyosa ng Musa? Oo, ako nga. Mukhang hindi ka man lang malambot o maalaga. Sigurado ka bang hindi magdurusa si Diyosa sa piling mo? Bata ka, ano bang pinagsasabi mo? Maayos na maayos ang relasyon ni na President Huo at Mrs. Huo. Marunong ka bang gumawa ng tula? Hindi. Marunong ka bang magpinta? Hindi. Marunong ka bang kumanta? Hindi. Wala ka palang alam gawin. Paano mo nakuha ang puso ni Diyosa? Pwede bang tumahimik ka na lang? Sa dami ng pagkain dito, hindi pa rin tumitigil ang bibig mo. Nakahawak ka na ba ng mahigit 10 malalaking kumpanya? Hindi pa. Alam mo ba ang tungkol sa Financial Trade Index? Hindi. Marunong ka ba ng taekwondo, swordplay, o judo? Hindi. Ano palang silbi mo? Sining lang ang alam mo? Ano pa ba ang kaya mong gawin? Ang mga magulang ko kasi, at excited na silang magkaapo, kaya hindi na kami makakasabay sa pagkain. Aalis na po kami, mauna na kami. Tara na. Naku, sa harap ng maraming tao, ano ba ang mga sinasabi mo? Anong problema roon? Wala naman tayong itinatago. Siya nga pala, hindi mabuti ang pakiramdam ni Papa at kakatapos lang ng operasyon niya, kaya gusto ko sana siyang bisitahin. Sige, sasamahan kita. Ano bang silbi ninyong mga wala sa lugar? Kahit ganito kaliit na bagay hindi nyo magawa. Sabi ng, kaninong cellphone ba ito? Sinabi ko nang ilagay sa silent mode ang cellphone kapag may meeting. Kanino ito? CEO, cellphone niyo po ito. Yunshen, pinagluto kita ng pagkain. Umuwi ka ng maaga para kumain, ha? Sige, uuwi na ako agad. Hintayin mo ako sa bahay. Anong tinitingin-tingin nyo? Tapos na ang meeting. Nakita mo ba iyon? Ngumiti ba ang presidente? Ito ba talaga ang seryosong presidente na nakilala natin? Aray, Anong nangyari? wala po ito. Maliit na sugat lang. Kahit maliit na sugat, dapat pa ring pag-ingatan. Huwag kang gumalaw. Lalagyan ko ng gamot. Opo. Salamat po. Mag-ingat ka na sa susunod. Hello? Sige, pupunta na ako dyan ngayon. Yunshen, pwede bang pumunta tayo sa ospital para makita si Papa? Sige, tara. Yun yan? Sino siya? Siya po si... Papa, ako po si Huo Yunshen, ang asawa ni Yunyan. Ako ang asawa ni Yunyan. Yun may asawa ka na pala? Nakahanap ka pa ng ganito kagwapong lalaki. Kasalanan ito ni Huo Yunshen. Mapilit siyang sumama. Paano ko na ito ngayon ipapaliwanag kay Papa? Nagmamahalan po kaming dalawa ni Yunyan at sana po ay makuha namin ang inyong basbas. Basbas? Oo naman. May basbas ko kayo.
Tingnan mo ang kalagayan ko ngayon. Dahil kung hindi, tiyak na gagawan ko kayo ng isang napakalaking kasal. Ay papa, ang pinakaimportanteng gawin nyo ngayon ay ingatan ang inyong kalusugan, huwag na po kayong masyadong mag-alala sa ibang bagay. Yunshen, sa tingin ko pa lang, ay napakabait mo ng bata. Masayang masaya rin ang puso ko. Maraming taon na po akong nagmamahal kay Yunyan. Pangako pong aalagaan ko siya habang buhay. Napakahusay talagang mag-imbento ng kuwento nitong si Huo Yunshen. May pasabi-sabi pa siyang mahal na niya ako ng maraming taon. Sige, sige. Itong si Sujin Yuan ay mananatili pa sa mundong ito. Ang tanging dahilan kung bakit nananatili ako sa mundong ito, Sujin Yuan, ay dahil hindi ko maiwan ang anak kong si Yunyan. Ngayong nakita ko nang may katuwang na siya sa buhay, kampante na ako. Ay naku pa, huwag ka na munang magsalita at magpahinga ka na lang. Napakalaki mo na, pero nahihiya ka pa rin? Salamat po pala sa pagsabay, sa pagpapanggap ko kanina. Saka huwag mo nang seryosohin ang mga sinabi ni Papa. Hindi ako nagpapanggap. Seryoso ako. Anong? Hoy! Oh, hindi ba ang dating girlfriend ko si Suyunyan ito? Anong pagkakataon naman na dito pa tayo magkikita? Kaya pala amoy mahirap dito? Siya ba ang dating girlfriend mo? Kaya pala may naririnig akong tahol ng aso, kayo pala yan, ang malas naman. Suyunyan, ano ba ang sinasabi mo? Ikaw ang tinutukoy ko. Noong nangaliwa ka at niloko mo ako, ano pa bang tawag sa'yo kundi aso? So yun yan. Kanino mo pa isisisi kung hindi mo kayang pakitunguhan ang lalaki mo? At ngayon naman, dahil sa ganito, ginagawa mo ba ito para lang makuha ang atensyon ng ating Tianhua? Binibining Kian, masyado ka namang nag-iisip. May asawa na ako. Suyunyan, matapos mo akong iwan, may lalaki pa bang tatanggap sa'yo? At nagpakasal ka pa talaga? Baka naman nagpakasal ka lang sa isang talunan na hindi man lang makabili ng mamahaling sasakyan. Hindi ko kailangan ng mamahaling sasakyan. Zhang Tianhua, akala mo ba lahat ng tao ay mukhang pera katulad mo? Sus, nagmamalinis ka lang kasi wala ka nun. May sasakyan ka ba kahit isa? Sasabihin mo pang hindi mo kailangan, huwag kang magpanggap na disente. Wala akong dapat ipaliwanag sa mga taong katulad ninyo. Suyunyan, tingin ko ay natamaan ka sa sinabi ko. Kaya wala ka nang masabi, di ba? Nakikita mo ba to? Ang kotseng minamaneho ko, $2 milyong ang halaga nito. Pinag-isipan ko, kahit magtrabaho ka pa ng 10 taon, hindi ka pa rin makakabili kahit ng gulong nito. Hoy, Xiaoyan, tingnan mo, isang Maserati. Napakaganda talaga nito. Sino kayang mayamang tao ang nakaupo sa loob niyan? Sino ba ang lalaking ito? Magpapakilala lang ako. Ako si Huo Yunshen. Huo Yunshen? Ikaw ba talaga ang pinuno ng mga alta na si Huo Yunshen? Anong pinuno ng mga alta? Xiaoyan, baka nagkakamali ka lang. Nakuha ko na. Inarkila ka lang niya para umarte, di ba? Umarte? Ang tulad ni Su Yunyan na walang kakwenta-kwentang babae, ay laruan ko lang dati, kaya paano siya magugustuhan ng kahit sino? Mukhang bulag ka yata. Ang mabuting babaeng tulad ni Yunyan ay siguradong may magpapahalaga sa kanya. Naku, sa tingin ko, sa panahon ngayon, mapanlin lang ang mga gwapong lalaki. So yun yan, huwag kang magpapadala sa kanya. Sasabihin ko sa'yo, kung ang lalaking ito ay talagang boyfriend mo, luluhod ako sa harapan mo at loloorin kitang amo. Ano na? Lumuhod ka na. Tawagin mo siyang amo. Ikaw? Anong ikaw? Lakasan mo ang loob mong hawakan ng babae ko, parang gusto mong parusahan kita. Kapag inulit mo pa, hindi na kita palalampasin. Aba, sino ka ba sa akala mo? Ang lakas ng loob mong bantaan kami. Lakas ng loob mong pagbantaan kami. Tianhua? Salamat sa iyo. Iyan lang ba ang kaya mong sabihin? May gagawin pa kasi ako. Aalis na ako. Sandali! May meeting pa ako mamayang gabi. Umuwi ka na muna. Huwag mo na akong hintayin. Sige po. Sekretarya Shu, gawin mo na ang kailangan mong gawin. Ako na ang bahala rito. Sige, ganoon na nga. Anong ginagawa niyo? Hoy, sino ka ba? Pakilamera.
Pati pinto ng ibang tao papakialaman mo? Tatanungin ko kayo anong ginagawa nyo. Ano pa nga ba? Siyempre, yung mga ginagawa ng isang lalaki at babae. Ibig sabihin pala, parehong klase lang ng tao sina Huo Yunshen at Zhang Tianhua. Pero bakit ganito kasakit ang puso ko? Noong nakita ko si Zhang Tianhua na ng babae, hindi naman ganito ang naramdaman ko. Young Master Huo, gising ka na. Matagal kitang inalagaan. Sino ka? Young Master Huo, nakalimutan niyo na po ba? Masyado po kayong naparami ng inumin sa party, kaya ako na ang naghatid sa inyo pa uwi. Nasaan si Sekretarya Shu? Young Master Huo, kahit ano pong kailangan nyo, ako na ang bahala. Hindi ko kailangan ng kahit sino na mag-aalaga sa akin, maliban sa asawa ko. Ikaw. President Huo, gising na po pala kayo. Ito po ang mahalagang kontrata na pinirmahan sa party ngayong araw. Pakicheck po. Sekretarya Shu? Sino ba siya? Sabihin mo sa asawa ko. Ganoon po ang nangyari, Mrs. Huo. Para po makuha ang mahalagang partnership sa party, aksidenteng naparami po ang inumin ni President Huo. Si Tan Qiangqian ang naghatid kay President Huo pa uwi. Ano? Ganoon pala ang nangyari. Ako. Yun yan. Sorry. Kung hindi ko na iparamdam na ligtas ka sa akin. Hindi iyon ang dahilan. Ako ang dapat humingi ng tawad dahil hindi ako nagtiwala sa iyo. Bukas, may pupuntahan tayo. Bakit mo ako dinala rito sa mall? Sabi ni Sekretarya Shu, gusto raw ng mga babae ang mga ganitong bagay. Hindi ba't pinaglit mo ako, kaya gusto kong bumawi sa'yo? Tungkol doon. Ako. Masyadong prangka ang isang ito na si Huo Yunshen. Hello? Sige, naintindihan ko? May biglang dumating na kailangang asikasuhin, dapat na akong pumunta doon. Oo nga pala. Ito ang isang infinite black card. Gamitin mo sa kahit anong gusto mong bilhin. Sige, asikasuhin mo muna ang trabaho mo. Sige, babalikan kita kapag tapos na ako. Sige. Sandali po, pwedeng pakuha po ng damit na ito? Gusto ko po sanang isukat. Huwag mong hawakan. High-end na tindahan ng damit ito. Kaya mo bang bayaran kapag nasira iyan? Pero paano ko bibilhin kung hindi ko susubukan? Ikaw, bibili ng damit? Marami na akong nakitang katulad mo, nagsusukat lang pero hindi naman bumibili at kumukuha lang ng litrato para i-post sa social media. Ganyan ba talaga kayo makitungo sa mga customer? Magandang araw po. May maibibigay po ba kaming tulong? Akala ko naman, kung sino, ikaw lang pala, na isang hampas lupa. Oo nga, sadyang maliit talaga ang mundo. Oo nga, talagang maliit ang mundo para sa atin. So yun yan. Noong nakaraan ay pinahamak mo ako para maparusahan. Hindi pa tayo tapos. Nasa pampublikong lugar tayo. Sa tingin mo ba ay magagawa mong saktan ako? Ikaw. Hi! So yun yan. Wala ka namang pera at wala kang kahit ano. Anong ginagawa mo rito sa mamahaling tindahan ng damit? Kahit ang pinakasimpleng damit dito, ay mas malaki pa ang halaga kaysa sa sahod mo sa loob ng mahigit 10 taon. Tama siya, di ba? Maaari akong makipagpustahan na ang laman ng bulsa mo ay siguradong mas malinis pa sa mukha mo. Mukhang napakahilig ninyong manghimasok sa buhay ng iba. Nakakaabala ba sa inyo ang paglalakad-lakad ko rito? Oo, nakakaabala ka talaga. So yun yan. Sadya talagang nakakairita ang isang tulad mo. Hemp. Bakit nakatayo lang kayo riyan? Halatang nanggugulo lang ang isang ito, palabasin niyo siya. Opo. Bakit nakatulala ka pa? Umalis ka na. Plano ko sanang umalis na kanina, pero ngayon ay nagbago na ang isip ko. So yun yan. Anong ibig mong sabihin? Zhang Tianhua, hindi ba't nakipagpustahan ka na wala akong pera? Sinasabi ko sa'yo mayaman ako. Hump. Alam na alam ko kung gaano kakahirap. Ngayon ang tatay mo ay nasa ospital pa rin at nagpapagaling, di ba? Saan ka kukuha ng ganong pera? Saan ka naman kumuha ng pera? Kung balak mo kaming lokohin, mag-isip ka naman ng magandang dahilan. Balutin mo para sa akin ang isang ito, pati ito, at ang isang iyon, bibilhin ko silang lahat. So yun yan. Kung may pera ka talaga pambili ng mga damit, tatawagin kitang Lola. Sinabi mo iyan, kaya hihintayin kong tawagin mo akong Lola. Balutin nyo na po para sa kanya. Gusto ko kasing makita kung paano mapapahiya si Suyun niya. Nasaan ang bayad? So yun yan. Excited na akong mapahiya ka. Kapag hindi ka nakapagbayad, siguradong hindi ka palalabasin ng mga empleyado rito. Heto o. Ano po ito? Ngayon lang ako nakakita ng ganitong klaseng bank card. So yun yan,
Ano na naman ang inilabas mo? Hindi kaya peking card lang yan? Hindi nyo ba alam ito? Isa itong bank card na ginagamit pambayad. Suyon yan. Naglakas loob ka pang mangloko gamit ang peking card? Uy, subukan nyo kayang iswipe. Gusto ko talagang makita kung may lalabas na pera sa peking card na yan. Ito. Paano naging posible ito? Suyon yan? Saan galing ang card na yan? Anong tawag mo sa akin? Base sa napag-usapan, dapat mo akong tawaging Lola. Ako. Manager, bakit po kayo nandito? Nasa opisina ako nang makita ko ang record ng pagbabayad gamit ang isang black card. Sino po ang espesyal na bisitang may-ari ng black card na ito? Kagalang-galang na madam, kayo po ba ang kakarampot na gumamit ng card na ito? Manager, sa kanya po ang card na ito. Maaari po bang malaman kung sino kayo, madam? Siya si Suyon yan, at siya ang babae ko. Huwa. Binigay ko sa kanya ang card na iyan. Hindi pa ba sapat ang tinamo mo noong huli? Bakit mo na naman ginugulo ang aming Yunyan? Hindi po. Namamasyal lang kami at nagkataong nagkita. Manager, itong maliit ninyong tindahan. Mukhang kahit sino ay hinahayaan nyo lang pumasok. Anong tinitingin-tingin nyo riyan? Bilisan nyo at palayasin ang dalawang bastos na iyan. Bilis! Palayasin nyo na ang dalawang bastos na iyan dito. Kapag may susunod pa, ako na ang mismong tatapos sa inyo sa paraan ko. Young Master Huo, maligayang pagdating po. Pasensya na po at hindi ko kayo agad nasalubong. Kamusta naman ang paglilibot mo? May nakita talaga akong ilang damit sa labas kanina at bibilhin ko na sana rito. Kaso ang mga tauhan ng shop na ito, parang hindi naman ako welcome. O talaga? Ano? Hindi mo ba hinarap ng maayos ang ating mga customer? Pasensya na po, hindi ko po alam na importante pala kayong mga tao. Bigyan niyo pa po ako ng isa pang pagkakataon, hindi ko na po uulitin ang magpabaya sa customer. Hayaan mo na yun, Shen. Nakabili na ako. Tara na. Ilang piraso lang ito? Miss? Anto? At pati ang mga ito, ibalot mo lahat ayon sa size ng asawa ko. Ha? Huwag na. Dahil babae kita, hanggat gusto mong gumastos, handa akong bayaran ang lahat. Hindi na kailangan yun, Shen. Sapat na ito. Tara na. Sigurado ka? Oo. Tara. Mahal, samahan mo ako sa isang lugar bukas. Saan naman tayo pupunta? Saan tayo pupunta? Pupunta tayo sa isang charity gala dinner. Bakit kailangang ako ang kasama mo? Dahil ang asawa ko lang ang gusto kong makasama doon. Sige, sandali lang. Magbibihis muna ako. Sige. Ito ba yung gown na binili natin noong huli? Oo. Bagay ba sa akin? Mas maganda ka pa kaysa sa damit mo. President Huo, Mrs. Huo, magsisimula na po ang charity gala dinner. Sige. Yun yan, may mga asikasuhin lang ako. Manatili ka muna rito mag-isa sandali. Dito ka muna sandali mag-isa. Sige po, asikasuhin mo muna ang trabaho mo. Sige. Bulag ka ba? Miss, ikaw po ang unang bumangga sa akin. Waitress ka lang sa party na ito, di ba? Ang lakas ng loob mong sumagot sa akin ng ganyan? Ako. Ha ha ha. Huwag mong sasabihin mo ring isa kang mayamang tagapagmana? O bakit? Ngayong huli ka na? Gusto mo nang tumakas? Ano ba talagang gusto mo? Nako, nadumihan ang sapatos ko, lumuhod ka, at linisin mo ang sapatos ko. Miss, nagbibiro ka ba? Ang magsilbi at ang maglinis ng sapatos, pati na ang lahat ng mabababang gawain, hindi ba't iyan naman talaga ang dapat ginagawa ninyong mga mahihirap? Bingi ka ba? Sabi ko lumuhod ka at linisin ang sapatos ko. Ayaw ko. Ikaw? Teka. Bitiwan mo ako. Kapag hindi ka bumitaw, gaganti na ako. Tingnan nyo ang nangyayari rito. Nananakit ang waitress na ito. Ikaw naman talaga ang naunang manakit. Yung isa, nakatumba sa sahig, habang yung isa nakatayo. Siguradong siya ang nanulak doon sa nasa sahig. Tama ang sinasabi niya. Hindi ganoon ang nangyari. Yun yan, anong nangyayari rito? Yun yan, anong nangyayari? Huo? Young Master Huo?
Bakit? Sa pagitan niyo ba ng misis ko ay mayroon bang hindi pagkakaunawaan? Ha? Wala po, wala talaga. Paano po mangyayari yon? Pinipilit ako ng babaeng ito na punasan ang sapatos niya. Nang tumanggi ako ay hinila niya ako, kaya hindi ko sinasadyang maitulak siya sa sahig. Ganoon pala ang nangyari. Mukhang karapat-dapat lang sa kanya na matulak. Tama-tama. Young Master Huo, ako, hindi ko po alam na siya ang inyong asawa. Pasensya na po. Hindi sa akin ang dapat mong paghinga ng paumanhin. Ako, hindi ko alam na ikaw ang babae ni Young Master Huo. Pasensya na po. Wala akong oras para makipagtalo sa'yo. Umalis ka na. Umalis ka na. Opo, aalis na po ako ngayon din. Yun, Shan. Gusto kita. Poprotektahan mo ba ako habang buhay? Yun yan, gagawin ko yan.